milyong-milyong pisong halaga ng asukal, pampatamis at sigarilyong ipupuslit daw sana sa bansa. Bukod sa malaking epekto nito sa kabuhayan ng mga magsasaka, posible pa umano itong makasama sa kalusugan dahil hindi tiyak ang kalidad. Nakatutok si Ian Cruz. Hinarang ng Bureau of Customs ang 2 container vans ng asukal at 2 container ng white sweet powder sa Port of Manila. Ang mga ito, wala umanong import permit mula sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, tig-1,000 bags ng asukal mula Thailand at sweetener mula Vietnam ang laman ng mga container van na kung makapuslit at maibenta raw sa mga pamilyan sa Metro Manila, tiyak na makakaapekto sa local sugar farmers. Nagkakalaga ang mga ito ng tinatayang 9 milyong piso. They are found to violate anti-agriculture sabotage as under Section 7A and E, importing or bringing agricultural and fishery products to the Philippines without the required import clearance from regulatory agency. Mabuti rin daw at naharang dahil may bakterya o mano ang nasabat na pampatamis. Yung artificial sweetener na dalawa, this is quite alarming. May traces of bacteria na nakita. So that is considered now not fit for human consumption. But I told them to retest just to be sure. Ayon sa Department of Agriculture, itong container na mga nasabat na asukal ay kanilang ipasusuri at kapag ligtas ito para sa consumption ng mga tao ay ipapasa daw ito sa appropriate agency para mapakinabangan ng publiko. Hahabulin daw ng DA ang mga importer ng asukal at sweeteners. Bukod sa mga naharang na pampatamis, may nasabat na isa pang container ng sigarilyo ang customs na ayon sa DA ay labis din ng epekto sa local farmers ng tabako. Magit 80 milyong piso ang market value ng shipment. Ang importante is that we have to relish our own products. Hindi ito mga ganito kumikita lang yung mga loko-loko na smuggler at mga producer nito sa ibang bansa. Bago sa Port of Manila, nag-inspeksyon sa palengke sa Alabang Muntinlupa si Secretary Chu Laurel kasama ang DTI at lokal na pamahalaan. Stable naman ang presyo ng mga bilihin at sa commercial rice may 35 pesos per kilo na. Patok din ang binuksang kadiwa ng Pangulo na nagbebenta ng 20 pesos na bigas. Pero ang obserbasyon ng DA, I am not too happy na sa nakita ko na medyo mainit at yung pila hindi maayos at kulang kami ng tao na tutulong sa mga elderly and vulnerable sector. But of course, hindi naman tayo papayag na ganon at ang utos nga ni Pangulong Marcos ay make sure it is convenient. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.